Naku, mainit. Banat ba? Mainit. Mainit talaga, ha? Kahabang tayo inuulan at binabaha. Binabaha. Umiinit. Kasi meron tayong pag-uusapan ngayon kay Mr. Batas. Kilala niyo si Mr. Batas? Hindi, si Diyos. Naku. Si Mr. Batas at si Mr. Diyos Kuno. Naku, pag-usapan. Ang tawag ni ano dyan, ni Jace Sonsa dyan, si Patrolman. Patrol. Oo, si Patrolman. Si Mr. Batas yan, sabi nga. Diba? Ni VP Sara Duterte. Ang lupit. So, sa mga hindi pa ho ngayon lang medyo nagising-gising at nakabukas ng inyong mga telebisyon o di kaya ng social media, si VP Sara Duterte ay may banato dito kay PNP Chief Marbil. Si Romel. Oo, Romel, Mr. Romel. Uy, nagbigay siya ng sulat, ha? Lupit nun, ha? Love letter na yun. Napakahabang love letter nun. At ipinakita niya na kung gaano daw kasinungaling at manggagamit din itong si General Patrolman Marbil. Si Mr. Batas. Grabe. Ano masasabi niyo dun sa sulat na yun? Unang-una sa akin, kasi syempre sanay tayong gumawa ng mga ganyang liham dahil syempre sa mga kumpanya, pagka ikaw ay magsisend ka ng letter or email, usually sisimulan mo yan sa paggalang. O like, dear, dearest, hi, ganon. O kaya, to whom it may concern. Oh yes, to whom it may concern. Ganon Pero ito, umpisa pa lang, talagang alam mo na galit yung sumulat nito. At sa first name lang niya, tinawag si Marbil. Anong sa'yo nito? Anong senyales sa'yo nito? Umayos ka, Romel. Yun lang yun. Sa akin, sa tingin ko kasi, wag mo natin kakalimutan, ayon sa ating konstitusyon o sa batas, ang pulis po ay nasa ilalim ng mga sibilyan. At ito pong Vice President natin ay may mandato na binoto ng taong bayan na higit pa sa Pangulo. Yes. Ang kanya numero. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay matindi galing sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Mr. Marbil, o ikaw, Romel. Ang kapangyarihan mo lamang ay kung ano yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw mo. Ang dyan, yung NAPOLCOM, di ba? Which is mga civilian in nature. Dapat sumunod ka. Kaya lang, Romel, mukhang umaastang batas ka dahil meron kang sinasandalang Panginoon sa tingin mo. Kocholi. Ito pala si Marbil. Bakit yung mga nakapaligid kay Bonget mahilig sa papreskon? Diba? Actually, hindi nga ako nagpapapreskon masyado noon yan pero ngayon, ibang klase Yan, ganyan din si Abalos. Hindi nagsasalita si Marcos pero yung mga nasa paligid niyang salita ng salita. Ano ba ang English ng sinungaling? Di fake news. Bakit puro fake news yung nandiyan dyan? May nag-fake news na 5,000 projects, flood projects daw. Merong kasinungalingang nilabas. Ito si BP Sara. Ay, hindi pala. Diinan na natin. Fake news. Fake news ka, Marbil. Sabi ko nga, umpisa pa lang, umaatikabon na itong letter na ito. Sasabi dito sa letter na ito, Romel. Tinawag lang niya sa unang pangalan. It's as if si Inday Sara sinasabi dito kay General Marbil na since wala kang respeto sa akin, hindi rin kita i-respeto. I will call you by your first name. Pala decision kasi. Isipin mo, siyang nagdi-decide kung ano yung dapat at kung sino dapat ang security ni VP Sara. Dapat merong ang trust and confidence yan. Siyempre, security mo yan Alangan naman maglalagay ka dyan. Tatandaan po natin ito'y bagamat walang koneksyon. Pero, naaalala nyo, nung pinatay si Degamo, wala yung security niya. Kaya napaka-importante yung trust and confidence. Ang ginagwardyahan naman dyan, si BP Sara, ikaw ba? Pala desisyon. Kaya nga kinestyon yun ni BP Sara. Ang tagal na, isipin mo. If I'm not mistaken, 2007 pa. Security na niya yan. Tapos, ngayon lang, ngayon lang po sa administrasyon ni President Bonget na nabulabog. Kaya mga security ni VP Sara. Anong meron? Ito nga, sa 1987 Constitution Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state.
sovereignty resides in the people. Yes. And all, anong ibig sabihin ng all? Lahat. Hindi ba kapiraso lang? Hindi ba konti? Lahat. May exemption Walang ba? exemption. No. All government authority emanates from them, sa mga tao. Sa madaling salita, kayo hong mga kapulisan, nasa ilalim po kayo ng mga sibilyan. Especially kung ganito yung binigay na mandato ng taong bayan. Ilang milyon yun na bumoto kay BP Sara. Mas lamang pa sa presidente. Nakakalimutan mo po ata yun. Actually, sa totoo lang, ako legit pa yung 31M ni Bongbong, di ba? Kaya ikaw, Romel, medyo alam mo kung saan nainis talaga itong si BP Sara Duterte. Nakasulat dun sa unang bahagi ng sulat na okay lang sana kunwari tanggalan niyo ako, tirahin mo ako, pero yung magsinungaling ka sa publiko at sabihin mo itong mga ganito, ilang beses kang press con, nagdadaldal dyan, sasabihin mo puro kasinungalingan, doon na inis si BP Sara Duterte. Yung kasinungalingan mo sa publiko, dapat makorek in public. Ako sa totoo lang sinabi niyang sinungaling, which is pinakita niya at pinatunayan niyang sinungaling itong si Marbil. Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang unang mag-resign. Kasi paano ka marerespeto ng mga nasa ilalim mo kung ikaw ay isang sinungaling na pinatunayan ng aming Vice Presidente. Hindi ho ito haka-haka, pinatunayan po. Kasi sabi mo nagpaalam ka sa Office of the Vice President. Ano sabi ni BP? Sandali, ako ang Vice President Hindi ka nagpaalam. Kinuha mo lang basta-basta. So doon pa lang, booking ka ng sinungaling ka. So ano ibig sabihin nito? Wala ka ng karapatan na manatiling bilang PNP chief. Dapat mag-resign ka na. Wala kang kredibilidad. Oo, dahil sinungaling ka. Sinungaling Kung ka. hindi makapal. Kaya lang itong gobyernong ito, yung mga alipores na yan, walang nagre-resign. Ang dami ng kahihiyan. Diyan pa rin. Kapit tuko pa rin sa posisyon. Antayin natin. Kung medyo makapal at itong mukha ni Marbil, may kahihiyan. Isa pang gusto natin gawin dito, lagi naman natin ginagawa, kinukumpara natin yung ngayon sa noong nakaraang administrasyon. Partida to Si Inday Sara hindi pa bumabanat sa gobyerno. Oo. Hindi pa bumabanat si Inday Sara sa gobyerno, pero tinatarantado na. Nako. Yan ang si Leni Robredo, very very critical yun sa gobyerno. Kahit na tama na yung ginagawa ni PRD, lintik ang pagiging obstructionist nun. Ibig sabihin, walang tamang ginawa si PRD at kahit harap-harapan, kayang siraan ni Leni Robredo si PRD nung panahon na yun. Pero never ginawa ito ni PRD. Maraming mga vloggers, mga media people na binabalahura si PRD, pero never nagdemanda yung tao sa kanila. So dito mo talaga malalaman na itong mga praning. Wala pang ginagawa yung tao, binabalahura nyo na. Isipin nyo yan, ibang klase. At saka dito ang matindi talaga dito itong mga kababayan natin na nagre-react na rin. Sobrang nagre-react sila at naiinis sila sa nangyayari dahil ang tinding panggigipit. At ang mga nagre-react dyan, mga senador, si Senator Bato, si Senator Bongo, titingnan natin yan, yung kanilang mga reaction tungkol ho dito sa banat ng ating Vice Presidente. Alam mo kasi pagtatanggalin to ni President Bonget, pagtatanggalin mo yung mga palpak mong nakapaligid sa'yo. Sira na kayo, nasisira pa kayo lalo dito sa mga nakapaligid sa inyo. Baka tanungin na naman siya, sabihin niya wala siyang alam. Diba? Kasi di ba laging gano'n naman na walang alam? Hindi ko nga alam kung etong bang galaw nila ay masasabi nating merong alam ang presidente o galaw lang nito nung yung artistang secretary. Si Abalos. Abalos, kagagawan mo ba to? Ganito ka talaga ka-traidor? Mantakin mo, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Duterte noon kahit ang daming tumututol sa'yo noon bilang secretary. Ngayon, ganyan ka? Wala talaga. Pero ito maganda to medyo pinanindigan. Mga hudas. Pinanindigan ni BP Sara si Pastor Kibuloy. Oo. Kasi sinabi niya,
Kung nagagawa yan sa akin na Vice President, mas lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ni Pastor Kibuloy. Isipin mo, ginambala ang KOJC, tinitira sila Pastor Kibuloy, minamaliit, inaabuso. Ang daming pinagagawa dyan kay Pastor Kibuloy at kay OJC. Buti na lang at ito ay nagsalita ng maganda ito si BP Sara. Dahil napakadelikado na po yan. Totoo po yan, ha? At tulad nga niya, in connection, pinaimbestigahan naman si Atty. Roque. Lahat na lang ba ng naging kaalyado o dikit sa mga Duterte, kailangan takutin katulad nito mga ito, tatanggalan ng security. Medyo delikado po yan sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin yan, bumitaw-bitaw at dumistansya kayo sa mga Duterte. Dahil kung hindi, malilintikan kayo, aalisan kayo ng security, kakasuhan kayo, papatawag kayo sa Senado, etc., hahalukayan kayo ng kaso. Hindi na po talaga maganda itong nangyayaring ito. Mas maganda pa ngang mag-isip si Mayor Basti Duterte na dihamak na napakalayo ng edad sa kanya. At 35 years old, si Basti, malinaw ang utak. Mantakin mo, sinabi ni Basti na kung talagang, kasi napaka lame nung excuse na kailangan ko lang tao. Kailangan ko ng 75 na police dahil kulang ako ng police sa NCR. Unang-una sa lahat, ang dami yung police na dineploy sa Mindanao. Ang dami yung police na dineploy sa Davao City. Pangalawa, mas importante pa ba yung security ng mga congressman? Naku, dami niyan. Kesa sa Vice President natin. Kasi imaginein mo Romel, 300 ng congressman natin. Ilan ang security ng mga yan bawat isa? Magtanggal ka lang dyan ng isa bawat isa sa kanila. Hindi naman delikado buhay ng mga yan Ang daming pera ng mga yan. Sandali. Sa akin congressman pa yan. Yan totoo, yung mga in-check. Huwag mo sabihin walang mga security in-check. Sir, alam niyo yan. Huwag tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat niyo sa kanila. Gusto niyo ng prueba? Huwag na tayong magkabukingan dito. Alam natin yan. Kasi merong group chat sa mga yan na alam nila kung saan naka-duty yung mga tao. Nagkakaalaman yan. Huwag na tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat niyo sa mga in-check. Di umano. Di umano. Sa dulo, may di umano. Para malinaw. Kasi alam nyo, simple lang naman sinasabi. Sinungaling talaga. Oo, sinasabi ni BP Sara, magpakatotoo ka. Huwag mo nang dami mong palusot. Sabihin mo na lang, kalabang kayo ng gobyerno So, bakit kayo nakikinabang? Ganun na lang. Parang na talaga silang mga aso, no? Matatanggap pa ng Pilipino yun kalabang ka ng gobyerno, bakit ka kailangan magkaroon ng security mula sa gobyerno? Ganun lang. Tapos ang usapan, hindi ang dami mong palusot. Dinaig mo pa yung asawang nagkapalusot na may kabit. Di ba yung mga may kabit, di ba? Ang daming palusot. Hindi, gali ako sa ganito, gali ako sa ganyan. Palusot mo na, sabihin mo, hindi mo na mahal. Ang masaklap nito, Banat Bay, ang bobo ng magsisinungaling ka na lang, yung pangtanga pa. Hindi naman kasing tanga ninyo yung mga Pilipino Alam naman natin yung nangyayari sa ngayon Tinan nyo nangyayari sa Davao. Safest city. Pero, ang daming checkpoint. Tapos dito, sasabihin mo na wala namang threat sa buhay ni Inday Sara. Paano walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yung tatay pa lang niya, ang dami ng mga binaldado ng mga tax evaders, mga oligarko, mga drug lord, mga ano pa ba, yung mga nasagasaan ni PRD. Napakarami ng mga nasagasaan ng mga yan. Isa pa yung komunista. Si Inday Sara, komunista. Ang dami rin hinarang na komunista niyan nung naging DepEd Secretary at NTF-ELCAC advisor yan. So, sobrang delikado ng buhay ni Inday Sara. Bakit ikaw, Romel, hindi mo isakripisyo yung iyong security detail para mapunan niyang kakulangan ng mga polis dito sa NCR? Di ba? Yun lang naman yan So, kung hindi nyo kaya magsakripisyo, ano yun? Mas importante kayo kaysa kay Inday Sara? Sa Amerika nga yung Special Service Chief nila nag-resign dahil hindi nila naprotektahan ng buo si Donald Trump. Tapos dito sa atin, ikaw pa mismo yung magtatanggal ng security sa pangalawang pinakamataas
na leader sa Pilipinas. Ang tawag dyan, bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan eh. Huwag mo pa ikot-ikutin. Wala, kalaban kayo eh. So, tanggalan namin kayo. Kasi hindi nga lang si VP Sara Duterte. Lahat po na maka-Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Alam ko po yung personal. Lahat po na maka-Duterte, tinanggalan ninyo. Kahit si Senator Bongo. Pwede bang pakinggan natin yung audio ni Senator Bongo? Ito ho, pakinggan ho natin. Pasok. Ayan na. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, Senador, alam nyo, ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umahabot po ako. At dyan po, kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nagsuggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya lang po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, ipapaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Ayan. So, isa pala sa una sa mga natanggalan ng security, si Senator Bongo. So talagang mga Duterte. Oo, lahat to. Sinabi ko na sa inyo, lahat to. Hindi ko kasi madali yung trabaho namin. Sa totoo lang para sa kaalaman mo, Mr. Marbil. Kasi ang mga binabanata namin, puro mga drug lords, pogo, alam mo yun, hindi ho biro yung trabaho na ito. Bakit? Kung may mangyari po ba sa mga ganito sa amin, mananagot kayo? Si Vice Presidente pa po, ang kalaban niyan, mga komunista. Galito yan sa mga NPA. Matagal na lumalaban yan. Magtanong ka sa mga taga Davao. Yan ang number 1 na kinaiinit ng ulo ng aming Vice Presidente. Tapos tatanggalan mo? Anong karapatan mo? Tama yung sinabi ni Senator Bongo. Dinagdagan ng sahod nyo. Doble Sir, doble. Hindi ba mahalaga sa inyo yun? Bakit? Meron ba kayong extra income? Nagtatanong lang. Kasi yung mga kapulisan, tuwan-tuwa sa ginawa ng mga Duterte. Wala akong natanong ng mga pulis na sinabi nilang, bad trip kami kay Duterte. Lahat po sila tuwan-tuwa dahil tinaasan ng sahod. Na-appreciate nila. Tapos babastusin nyo lang. Ano kayong kwentang klaseng tao? Palibhasa, pa-retire na kasi mga yan, banat bay. Yun. Pa-retire na yung mga yan Kaya okay na sa kanilang gumawa ng ganyan. Ang importante, okay na yung buhay nila. Pagtapos ng kanilang serbisyo, hayahay na sila. Pero yung image ng pulis na inayos noong panahon ni PRD, wala na naman. Balik na naman tayo dun sa dati na may kailangan mo ng tulong, natatakot kang lumapit sa pulis. Kasi instead, matulungan ka nila, kinakabahan ka. Kasi baka sila pa yung mang-abuso sa'yo. Ang bantot ng style nitong gobyerno ngayon. Sobra. Basta Duterte ka, parang napaka-insecure nyo naman, napaka-praning. Ano bang, tinitake nyo multivitamin? Sabi nga dito, nagtatanong, ewan ko sino to, pakisagot. Yung Romel ba at saka Junel, iisa? Hindi, magkatunog lang. Pero, oo. Parehas bastos. Parehas bastos. Ayan na lang ginagawa ninyo sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Ano na yan katarantaduhan na yan, kahayupan na yan Mantakin mo, nakasakay kayo HPG ka. Nakasakay ka sa
walang plate number na sasakyan. Samantalang nagpapa-implement kayo ng no plate number, Batas no travel. ay batas di ba? Sabi nyo, batas ay batas, sumunod sa batas. Tinatakpan nyo yung mga plate numbers ng mga mobile patrol cars ninyo. Yung mga ano ninyo, Exempted eh. o yung mga nameplates ninyo, tinatakpan ninyo ng mga vest. Tapos, tinahanapan kayo ng mga identification, hindi Ayan, kayo nagbibigay ng identification. Kaya nga ngayon hindi mo na talaga ma-identify kung pulis ba talaga tong mga to o mga kriminal na Malay mo, nagdadamit NPA pulis. yan. Oo. Kasi hindi Tsaka- mo identified eh. Abogado yan, ha? Yung nagtatanong sa mga pulis na to, abogado yan. Kasi nga, para malaman kung nasa batas pa ba yung ginagawa ninyo. Eh, para na kayo talagang batas. May sarili kayong batas. Oh, kitang-kita nyo naman. Tapos sasabihin nyo, kulang ang pulis. Ano binabantayan nyo dyan sa KOJC? Baka lumipad yung kingdom. Baka Oo. Waxis ang binabantayan Oo. nila Hindi, dyan. hindi ko maintindihan. May binabantayan kayo sa loob. Nakapunta na pa kayo sa loob. Alam nyo ba kung pag pumapasok kami dyan, yung mga dila namin napapasok dahil sa mga bibig naming medyo... Kanina nga, Oo. Banat Bay, may nag-comment sa akin, sabi niya, "Uy, mga banateros, nagvi-video kayo doon, lalo tuloy naiinggit yung gobyerno kasi video kayo ng video." Ako ang sagot ko, iyan yung isang way ng pagpapakita namin na sa mga areas na yan, sa mga properties na yan, wala si pastor. Kaya nga kami free na Oh, we are nakakapag-video allowed. dyan eh. Oh. Oo. Walang nagpipigil sa amin, ha? Uy, huwag kayo mag-video dyan, huwag kayo mag-video. Oo. At wala rin nagsasabi sa amin na mag-video kayo. As in, kami yun. Kung kailan namin gusto mag-video, anytime na kailangan at gusto namin, makapag-video kami. Oh, it's a clear indication na sa mga properties na yan, wala dyan yung hinahanap At saka ako, ha? I did you a favor kay mga pulis. Hinanap ko si pastor. Sayang yung 10 million eh. So, magbe-birthday pa naman ako. So, hinanap ko talaga siya. Parang malay mo, may pa-birthday, di ba? Pagka, pastor, tara, sama tayo, Waxis tayo, di ba? Tapos bibigay ko na doon sa pulis. Di ba? Hindi, joke lang, ha? Pero, wala talaga dyan eh. Nakailang pasok na kayo eh. Anong ginagawa nyo dyan? Nangaharas lang talaga yung mga yan, Banat. Alam mo kung andun si Pastor, hindi na mag-iimbita. Ilang beses na kaming inimbata dyan sa loob. Hindi lang kape, kahit sila Ka Eric, sila Pati nga Ma'am kasulok-sulukan, pinapupuntahan na sa inyo eh. Bakit imbita pa sila ng imbita dyan? Kung may tinatago ka dyan. Eh, alam naman nila yung mga katulad namin, napakadaldal sa lahat sinasabi sa vlogs namin. Eh, iimbitahan mo pa yung napakadaldal na mga yan. Eh, kung may tinatago ka, malinis talaga yung loob na yan. Kaya nga, alam mo, nagsalita rin si Senator Bato. Pakita natin yung statement ni Senator Bato. Ayan. Kasi sinabi ni Inday Sara, Banat Bay, na isosoli ko pati yung 45 na pulis na ikaw mismo namili. Kasi yung mga security ko, tiwala ako dyan. Since 2006 2007, nasa kanya na pala yung mga security detail na yan. Tapos babawiin nyo ng ganun-ganun. Yun Dali, nga eh. magtataray muna ako, tagal ng picture. Di ba? Yan. Nagtaray po kasi si Willie minsan pagka nagtatagalan eh. Parang gusto kong gawin. Attention, former PNP, AFP, who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara. Please sound off. Ang tindi ng mga... Ganito na ba tayo kahirap? Bayanihan lang, walang sweldo. Kahit na Pwede ba pulis kahit na lang. hindi pulis, si Boss Dada na lang, tsaka si Jay Guevara? Oo, pwede Talagang natin yung ibala security yun. ni Kaya lang. Payag ka ba dyan? Ay, ako, Pag papayag hinarang mo ako. yung tiyan nun, bago umabot dun sa ang daming tabang dadaanan nun. Kayong dalawa na lang. Pero sobrang nakakahiya to, Coach Oli, na pag nakita to ng ibang bansa, sabihin nila, paatras talaga Pilipinas. Hindi, tsaka tayo diktador pakaman- yan. Sobrang pagkakadiktador ng gobyerno to. Panggigipit yan. Mantakin mo nasa batas, entitled ang Vice President natin para sa security detail. Takin mo, pulis lang ang kayang gumanito. Di ba hindi sa minamalit natin yung pulis, pero Vice President kasi to eh. Tapos PNP Chief, so ibig sabihin ano to? Yung PNP Chief, mas makapangyarihan na kaysa sa Vice President ng Pilipinas. Pucha, nung huling pagkakaalam ko, sumasaludo dapat ang PNP Chief sa Vice President. Di ba? Kaya nga, Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas eh. Hindi pa nagsalita si Pangulong Duterte, si dating Pangulo.
which is siya rin tinanggalan. Saka nakakita ng ganyan. Gawin mo sa Amerika, tanggalan mo yung dating presidente nila ng security. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte tinanggalan din ng PSPG. Anong klase ka yung sa totoo lang? Dati kasi may pulis dyan sa may labas ng village nila PRD. Oo, pero hinugot daw nga nila yun. Tinanggal nila yung mga yon. So, anong reason? Gusto nyo ba mamatay yung mga... Hindi nyo ba kayang talunin yung mga Duterte sa fair na laban? Hindi nyo ba sila kayang talunin sa fair na eleksyon? Kailangan nyo pa silang ilagay yung buhay nila sa bingit ng pagkadisgrasya para lang matalo nyo sila? Ganun ba gusto nyo? Ibang klase talaga, sa totoo lang. Itong mga nangyayari sa atin ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, kung mga walang kakwenta-kwenta tong inaasikaso natin. Dami problema ng Pilipinas. Nakafocus kay Pastor Kibuloy, nakafocus kay BP Sara, nakafocus sa KOJC, nakafocus sa Davao. Ewan ko sa inyo, kung iniintindi ninyo yung 5,000 projects, flood projects nyo nang sa ganun, pag umulan, hindi na naman kayo magmukhang tanga dyan. Asikasuhin nyo yung presyo ng bigas. Yung mga ganyan, yung may kinalaman sa lipunan at sa bayan. Ubusin nyo yung drugs. Nagsalita. Oo, nagsalita tuloy ito isang netizen. Nasaan na si Manang Aimee? Wala ka bang magawa dyan? Isa pa yan, si Senator Aimee. Ano naman masasabi ng senador? Vice President nga, binababoy nila, senador pa kaya? Yun, kapatid daw Hindi, may nagtanong sa akin, ano masasabi mo? Ha? May nagtanong sa akin dating secretary. Ano masasabi mo kay Senator Aimee? Sabi ko, out ako dyan. Hindi ko type yan. Kasi puro bibig walang gawa Unless siya mismo, i-call out niya yung kapatid niya ng drug test. Doon posible ako maniwala. Pero ingat po tayo. Ako'y sa aking opinion lang. Puro ganun lang yan. Ay, nako. Hindi ako sa pang nasa tingin ko dito, kulang sa yag balls to si Mr. Romel. Alam mo kung bakit? Hindi, baka lang Baka lang dahil inutusan ka. At hindi ka makahindi dun sa nag-utos sa'yo. Siyempre, may utang na loob siya Ginawa siyang hepe. Hindi naman siya next in line. Yun lang, sir. Ako nagtatanong lang kung meron ba kayong yag balls pa na bumangga dito sa nag-utos sa inyo. Kasi ako hindi ako naniniwala na galing lang sa inyo ito. Merong nag-utos sa inyo na tanggalan si VP Sara Duterte. Alam naman natin kung sino siguro yon. Isa sa mga nagaharing Diyos ngayon sa bansang Pilipinas. Yung kalaban mismo ni VP Sara Duterte. Inutusan ba kayo? Na baka tanggalan kayo ng budget? Bawasan kayo ng budget? At kaya hindi nyo matabla? Ako nagtatanong lang, sir, Mr. Marbil, Mr. Romel. Ay, sayang naman po yung pagiging general ninyo kung kaya lang kayong utos-utusan ng sino man dyan. Nagiging trend kasi ngayon, yung pagsisinungaling. Nakalusot kasi yung isang kasinungalingan nila Nung nahuli si Canada, si Madam Canada ng KOJC, yung isa sa mga akusado or inaakusahan nila. Nung nahuli yun, nagsinungaling na sila Kinwestiyon na natin yun wala pinabayaan natin ngayon, nagsisinungaling na naman sila. Siguro in the hopes na mag-slide lang to. Imaginein mo, 3 beses na nagpaliwanag. Hindi mo ba kaya, Marbil, magpaliwanag ng isahan lang? Kaya kailangan mo pa ng 3 instance para maipaliwanag mo lang, ma-justify mo lang yung pagkuha mo ng tao kay Inday Sara. Kasi alam mong nagsisinungaling ka. Poor excuses kasi, kaya kailangan mo kailangan mong i-revise yung statement mo kasi according to Inday Sara, sinungaling ka. At meron siyang 4 na patunay kung 4 na pagsisinungaling mo na niribat niya. At talaga naman, sana mabasa mo to at sana yung mainstream media makuha ang statement nito ni General Marbil. Tingnan natin kung magtataray. Kailan ba ito Kailan ba ito na-appoint? Kailan ba ito naging chief? Ito si Marbil. Ito si Romel. Hindi ako sure. Alam ko, bago lang ito Bago lang yan, this year lang. Bago lang, ang dami ng kalat. Alam mo kung ba't ko nasabing baka? Wala itong yag balls? Gusto nyo ng istorya? Sige, pasok. Nung dating ikaw ay HPG, director,
Yan. Alam ko yan. Pinatanggal mo mga pakpak dyan ng mga sticker. Tama, mali? Tama. Tama. Oh. Sa katunayan, isa sa mga nagtanggal noon ay si Mocha dahil HPG yan. Ay, Tiger, HPG. Tiger. Sorry. Tiger. Master Tiger. Oo. Tinanggalan mo. Lumabas ang video. Siyempre, si Mocha naman, very submissive yan eh. Tinanggal niya. Lumabas yung video. Maraming nagalit na Tiger at Master Tiger na mga retired generals. Ano ginawa mo, Mr. Marbil? Kinausap niyang personal. Pinatawag mo si Mocha at kinausap mo at humingi ka ng tulong magpaliwanag sa mga kapwa Master Tiger at Tiger dahil pakikinggan siya dahil nasa administrasyon siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati may katungkulan pa si Mocha. Humingi ka ng tulong kay Mocha. At si Mocha tumulong sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Tinulungan ka niya na magpaliwanag kasi nagagalit na yung mga Master Tiger eh. Kasi they deserve it. Kasi yung Master Tiger, medyo may pakpak ng konti yun eh. Kamukha nung logo. Kamukha nung logo ng HPG. Although hindi logo ng HPG. Pero sila nag-design nun eh. Tama. At dito ka pa magtataka. Si Jet Li ayaw niyong tanggalan. Oy, sino yun? Bakit? Bata ni JBRC to? Dahil, ibig sabihin, dahil huba, hindi ko sinabing batang bata. Ibig ko sabihin, dahil kaibigan, Bataan. o bataan, o barkada, kaya hindi nyo matanggalan. So, asan ang yagballs mo? Yung tanong lang po ito. Asan yung yagballs mo? Kasi yun nga, humingi ka ng tulong eh. Hindi mo nga kaya ipaliwanag doon sa mga Master Tiger eh. Kaya nga hininga mo pa ng tulong si Mocha. Tapos kay Jet Li ngayon, naka-expose sa TikTok yung tiger niya, hindi mo matanggal. Nasa windshield ng motor. Oo, tapos sasabihin mo ngayon, ganito. Ano na? Pero speaking of, kasi nung naging hepe ng HPG yan, nagpasikat yan. Ang dami nagalit. Oo. Kasi biglang binawal niya yung pusina, biglang binawal yung mga ilaw na extra. Nagagalit yung mga underbone riders kasi ang sinisita lang nung mga panahon na yon, sila lang na mga maliliit na riders. Pero yung mga riders na malalaki, yung mga motor nila, parang may exemption daw. Dati na palang double standard. Ano na to? Kumbaga, mahilig to magpasikat. Okay naman, meron actually batas ang merong batas ang LTO patungkol sa busina, sa ilaw. Kailangan yung ilaw hindi siya nakalagay dun sa mga moving parts. Pwede ka naman maglagay ng accessories na extra ilaw eh. Kailangan mo naman yun. Kaya lang syempre, pag bago ka, kailangan ka magpasikat. Ngayon, ganyan din ang ginagawa niya. Bago siya, kailangan niya magpasikat. Nagpasikat siya nung bago siyang HPG. Ang daming galit na galit sa kanya noon, pati yung mga kapwa natin mga riders. Tapos, pagpasok naman niya as PNP chief, ganyan, nagpasikat din. Sino ba tong Jet Li na to? Ito ba, kamag-anak ba ni Bruce Lee to? Hindi. Ito yung karatistang But anyway, April 1 daw na-appoint. So 4 na buwan. Grabe no, 4 na buwan, daming kalat. Hindi, tsaka takang-taka tayo, hindi to masyadong nagpe-press con before. Tandaan niyo, pwede na mag-artista si Jean Fajardo. Sa sobrang araw-araw si Jean Fajardo na nagsasalita para sa PNP, pucha, tinalo pa niya si Coco Martin. O ngayon, siya na mismo ang nagsasalita. At siya na mismo nagbibigay ng mga statement. O siguro talagang itong panahon na ito talagang pero untouchable. titingnan natin kung may yagballs. Kasi sabi nga si Banat Bay nagsabi nun Hindi ako, tanong lang naman yun. Kung may yagballs kung sasagutin niya yung mga sinabi ni BP Sara sa kanya. Kasi so far wala pa daw eh. Sinungaling ka daw eh. O di sagutin mo kung may yagballs ka. Baka mamaya ang sasagot na naman yan ibang tao, si Abalos. Kung sino man. Di ba? Sagutin mo si BP Sara, tingnan natin. Magkaalaman.